It's November 28, araw-gabi ng Huwebes ngayon. Ito si Brother June Banaag and we welcome you to Dr. Love hanggang mamayang alas 11:30 ng gabi. 2 oras po ang pagsasama natin. Hindi ko alam kung saan dadalhin ang programa natin, anong pag-uusapan natin and whatever. Pero meron tayong format, di ba? Alam na natin yung mga bahagi ng programa, pero minsan may sumusulpot na mga kakaiba at hindi inaasahang mga pangyayari. Di ba? So samahan niyo po kami hanggang alas 11 ngayong Huwebes ng gabi, 27 days to go before ho, 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 Christmas. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ay, nako, Santa. Baguhin mo nga style mo. Hindi ako na-excite sa'yo. Samahan nyo kami hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Kumusta ho maghapon nyo? Nako, ako pagod na pagod sa maghapon. Oo. Umaga pa lang, trabaho na tayo. Yan. Pero pagdating ng hapon, may time naman tayo makaidlip. Ang sarap ng feeling pag talaga pagod na pagod ka. Di ba? Pag-uwi mo sa bahay, mahiga ka sa kama mo, buksan mo aircon, parang ayaw mo nang bumangon. Kaya lang, parang habang nagpapahinga ka doon, nadidinig mo yung boses ni Mike Santillan. Sir June, baka malate ka. May programa tayo ng 9:30. Anyway, samahan niyo po kami. At syempre, abangan nun ninyo ang ating, ang ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love. Baka kayo mayroong mga pagbati, di ba? Mga messages po ninyo. Alam nyo, sa December 24, that's Eve, Christmas Eve, may programa ho tayo rito. Live tayo, of course, di ba? Bibigyan natin ng pagkakataon ng mga listeners natin na bumbati sa mga mahal nila sa buhay. Ngayon pa lang, pwede na ho kayo magpadala ng inyong mga pagbati, mga messages ninyo, Christmas and New Year's messages sa aming programa. Ipapalabas po natin yun sa programa natin. Ang gawin lang po ninyo, video messages ho. Gawin nyo, kunan nyo ng video yung sarili nyo using your cellphone, pero siguruhin nyo naka-landscape, hindi nakatayo. Naka-landscape ang cellphone nyo para ho, magandang mapanood sa television, di ba? And then, saan nila po pwedeng ipadala yan? Mike Santillan. Gusto ho namin kasi, wag naman hong mga 24 na oras kaya nagbibigay ng mensahe. Wag naman gano'n. Mga 1 minute na mensahe, mahaba na yun, di ba? Yun, ipalalabas ho natin sa programa natin yan. And, kung sakali po na nakagawa na kayo, ipadala po ninyo sa ating Facebook Messenger ng Dr. Love, no? Ilagay po ninyo yan at kami na ho bahalang mag-edit niyan, kami na bahalang mag-produce niyan, okay? Facebook Messenger ng Dr. Love, ang inyong mga mensahe. At syempre, para ho masimulan natin ang makabaluhang kwentuhan at mga throwback na mga tugtugan dahil Huwebes ho ngayon, huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts. At hanapin lamang po ninyo ang at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, Threads, Instagram, Facebook, TikTok at YouTube. At sa mga hindi po umaabot sa ating naaabot ng aming frequency, ang ating pong sandigan dyan ay YouTube. Yan, pwede rin ho kayo manood. Kung meron kayong signal cable, pwede ho kayo manood sa Channel 19. Mapapanood yung programa natin dyan. May replays pa rin po yan. At sa aming pong pagbabalik, ihatid namin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Huwebes, 28 ng buwan ng Nobyembre. Ilang araw na lang, matatapos na ang November. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang spiritual sa araw na ito ng Huwebes sa 28 ng buwan ng Nobyembre.
Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 21 kabanata ng Ebanghelyo sa ngayon kay San Lucas, talata 20 hanggang 28. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang luwas, at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan. Sapagkat iyon ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinasabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, dahil magkakaroon ng malaking kapighatian sa lupaing ito at darating ang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak, at ang iba'y dadalhing bihag sa lahat ng bansa. Ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong yun, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala, sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-espiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-espiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-espiritual. Alright, maraming salamat. Alas 9:46 ng gabi, ang Chato sa Clute ay nakatutok na ngayon. Sa Novaliches, ang Tres Marias ng Dr. Love, Elizabeth Villa Gonzalo, Myra Bulisa Hili at Mariví Viola ng Baguio City nakatutok na sa Channel 19 ng Signal Cable. At syempre, buhat naman sa Metro Davao. Aba, habang kukuya-kuya-kuy, ang kaibigan nating si Amadeo Giorgio Gonzales, nando naman sa tabi niya at namamapak ng pomelo, si Mami Lorleen Gonzales. Sarap ano? Alright, 9:47 ang tumpak na oras sa ating unang bahagi ng ating programa. Tunghayan natin ngayon ang ating bahagi ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng episode na itinampok sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo po sa Channel 5, TV5, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Sa panguna po ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Hindi ho pa iiwan ang ating trio tagapayong. Sa paumuno ni Attorney Lorna Capunan na ngayon ho ay kukuya-kuya-kuy sa Germany. Nagbakasyon ka agad sa Germany. Malayo pa ang Pasko. Nandyan din si Dr. Camille Garcia, ang ating resident psychologist, at ang resident psychotic. Resident psychotic. Si Brother June Banaag po ng Dr. Love Radio Show ng 105.9 Radio 5 True FM.
Panoorin po natin ang episode natin ngayong gabi ng Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. At kung sakali pong gusto niyong makibahagi at ibahagi niyo ang inyong opinion, makipag-diskusyon sa amin, maaari po kayong mag-post ng inyong comment sa ating live stream or po pwede ko kayong tumawag sa 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang ating episode ngayong gabi na pinamagatang Chicken No Joy. Parang hindi ko matandaan ito. Chicken No Joy. Alamin natin kung ano ang episode na ito na magpapakulo ng dugo sa ating katawan. Narito. Ayan si Maricel. Ayun. Okay, Maricel. Ano ang problema natin? Inireklamo ko po si Mokmok dahil po yung ang alaga niyang manok, mga ba yun? Grabe ang alingasaw, nakaka-stress sobra. Ang dami ko ng problema, dagdag pa, sa mga basura niya. Oo, parang galit na galit ka talaga. Nakakagigil siya, ma'am. Bakit? Sobra. Bakit ka nakakagigil? Parang nakakaloko. Pinagsabihan mo na, tatlong tawanan ka lang. Gaano katagal mo na Since nirereklamo? pa nung ano ba po, October. Pero matagal na siya Nagmamanok. matagal na siyang nagmamanok, di ba? Opo. Bakit October ka lang nagreklamo? Kasi nga po, magkaibigan kami, binabaliwala ko lang. Eh, parang na siya, simula nung nakilala niyang pinsan niyang kuno, kumakampi, yun. Doon na nagsimula higwaan namin dalawa. Gaano ba ka-close ang inyong friendship dati? Sa close lang po, sobrang close. Kasi halos isang pinggan na lang kami kumakain eh. Bakit ka naiiyak? Hindi ko siya nakalain na sa ganun lang. Doon matapos yung pagiging magkaibigan namin. Parang na-brain mo siya nung nakilala niya eh. Jess, tingnan mo, pakikuha mo lang please yung ebidensya natin. Patunay natin. Kung gaano ba sila ka-close dati? Ayan, o. Pakita mo yan. Ate Kuring, o. O yan. Oo, magkakatabi talaga eh. Kung mag-groupie man sila, di ba? O. Ayan pa, o Donita, pakita mo rin yun. O. O. Sige nga, o. Kanya-kanya tayong hawak. O kayo, o. Ayan, pakita natin, ha. Nakikita ba, Mr. Cameraman? O, ayan, o. Sa mga panahong wala pa siyang mukmok kay mokmok. Ayan, hindi pa siya nagmumukmok kay Mokmok. Ayan, mahadera yung babae niya. Ayun, sino yung mahadera dyan? Sino? Ito nasa... Oh, ayun. Okay, sige. So, paano nagsimula yung issue sa manok? Sige nga, ikwento mo. Kasi sabi mo nga, dati pa silang may manukan. Pagkakaalam ko, dyan sa lugar ninyo, pinasaliksik namin, bawal ang magkaroon ng poultry dyan sa lugar na yan. So, paano napapalusot kaya yun? Yung nga po nakakapagtataka, ba't pinapayagan? Yung tupada nga po, inuhuli nila eh. Yung alin? Yung tupada po. Pada. Pero hindi lang daw siya ang may manukan doon. Oo nga May po. iba pang mga nagmamanok din doon. Bakit pinapayagan ng barangay Yung captain nga po nyo? nakakapagtataka. So eto na ngayon, ang mahilig mag-alaga ng manok, ang inirereklamo. Sabi ng manok, mok, 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 mok. Ayan. Eto na siya, mok, mok, pasok! Yun. Di nagpag-abot. Ang laki ng galit mo. Eh, di ba galaga ka rin? Tama mo! Ha? Ikaw ang may problema. Bakit nandito tayo? Nandito tayo! Kaibigan kita! Ah! Anak, manginig ka! Ah! Alam mo, dala yan ng sabong eh. Natuto si... Kaibigan kita! Ganyan ka! Tara, sabog na tayo! Inulit ka hindi Kaibigan naman niya, ka yan! Tingnan mo eh! Kakabunga mo! Okay. O, eto na. Sa'yo. O, huwag kayong magsabong dito. Bawal ang sabong. Bawal. Diretsahang tanong, Mokmok, ano ang problema mo? Siya yung may problema, ma. Ikaw! Hindi ko alam kung anong problema niyan. Hindi ako lumalabas ng bahay. Simula yung bunganga mo na yan. Saan Hindi. saan nakakarating? Kasi O ano? Gumagitna ka dyan. Lagot ka. Kasi magsasapaktan. Oo. Alam mo, Donita, pag hindi ka nagbigil ng sarili mo, matatanggal yung clip mo. Matatanggal yung clip mo. Sinasabi ko na. Tingnan mo si Jess, hindi lumalapit. Mokmok, ano yung sinasabi mo? Hindi ko po kasi alam ang pinakagalit niya sa akin, babae niya yan. Sobra Okay. na eh. Oh. May trabaho kasi ako, ma'am.
Nasa loob lang ako ng bahay. May 3 akong anak. Tapos, Alam mo naman ang karamdaman ko. Ingitera ka! Lain ko papa mo! Oh, tapos, so 3 ang anak mo. Opo. Kailangan mo maghanap buhay. Opo. Ang mister mo may trabaho. Opo, minsan wala dyan. Stay in. Ano ang trabaho niya, driver? Pintor. Pintor? Ah, ganun. Kasi May po ma'am, stay-in palang pintor. nag-OT sila. Ah, nag-OT. Sayang naman yung ano. Okay. O ngayon, so kailangan mo ng dagdag hanap buhay. Oo, kasi siya, hindi mapautang. Ah, bakit di ka pautang ka ba? Eh, itsura mo, paputahin pa kita. Bakit? Hindi ka tiwa-tiwala na. Dati may tiwala ako, wala na ngayon. Kakaganyan mo. Talaga? Talaga ba? sabi ko na kayo? nga ba, meron pa tong ibang may pera-pera to, hindi pwedeng sa manok lang. Alam mo kung bakit? Di ba, Donita, Jess? Okay sa kanya dati na may manok-manok siya. Bakit biglang wala? So, saan sa palagay mo nang galing yung galit? Dahil hindi ka nagpautang. Kasi ma'am, ganito na po yun. Hindi na ako lumalabas ng bahay. Siyempre, may trabaho. May trabaho yung isa ko. Hindi may pera. Siyempre, ito naman to yung kaibigan ko. Lalapit. Eh ngayon, siyempre, mas kailangan ng 3 kong anak. Magtrabaho din siya. Alam naman na, magkano ang bigas ngayon? Ewan ko sa'yo. Magkano ang kilo ngayon? Kasi Jess, di ba? Hindi lang kasi siya ang nabubuisit mo. Nalalagay din sa peligro yung kalusugan ng mga anak niya. May mga dagana, di ba? May mga Oh, dagana. delikado na yun. Ayun. Oh, speaking of daga, eto ngayon, may isa pa pong problema. Hindi lang utangan, hindi lang yung sangsang ng amoy, ng manok. May mga namatay daw sa mga manok niya dahil sa lason. Sobrang inggit eh. Kaya tumindi yung away. Sa So sobrang inggit. Maricel, anong nangyari? Nakakain daw kasi ng lason sa daga, yung kanyang manok nagkamatay, yung kanyang kabuhayan. Sinadya mo ba? Ay, hindi po. Ang ano ko po, yung dagal-alasuin ko. Sadya mo yun. Naglalagay ako doon ng manok. Kasi na po yan Ano ganun. kasi sa kanin. Style mo, bulok. Sa daga. Mali ko ba natutukan Style ng mo. manok niya? Sus. Tama lang yun. Mawala na yung Lain ko baba mo. Parang lumalabas dito, pareho silang nananadya. No? Parang pareho silang nananadya. Inangunguna siya eh. Oo. So yung paglalason, eto naman ang problema doon, Maricel. Kayong dalawa ay nag-aaway. Lalasunin mo yung manok niya. Ang nawalan ng kakainin ay yung mga anak niya. Mawawalan ng hanap buhay. Hindi lang siya yung apektado. Oo. Di ba? Kaya talaga Hindi lang- pagigitera. Kumbaga, yung away nila, apektado yung mga pamilya nila eh. Yung mga pamilya nyo, apektado. Yun. Unahin na muna natin si Dr. Love. Okay, Dr. Love. Okay. Hindi ba turo sa atin na maging malinis, ika nga sa values, cleanliness is next to godliness? Exactly, exactly. Kasi hindi naman po pwede na porque wala kang ganang maglinis doon sa iyong looban, okay lang. Kasi pag naaapektuhan na yung ibang tao, papasok at papasok yung karapatan ng iba. So, ito nga lang talaga yung nakikita ko. Talagang punong-puno tayo ng galit sa puso natin. Ano? Bakit hindi natin pag-isipan na at the end of the day, bago matapos ang programa, baka makagawa tayo ng pagkakaibigan muli, baka pwede nating isave. After all, magkakapit-bahay kayo hanggang hindi kayo marunong magpatawad. Paglabas mo ng bahay, konsumido ka kasi makikita mo yung kapitbahay mo. Baka naman po ako pwede na na lang nating pag-usapan and we start a new life para magkakaibigan tayo. Sayang naman yung pagiging magkumarin nyo. Sayang naman yung pagkakaibigan nyo. Very close friends kayo. So, pag-usapan na lang natin, magpatawaran. Bago matapos ang programa, meron tayong kaibigan muli. Maraming salamat. Thank you, Dr. Love. You're welcome, Ate Kuring. Kasi naman, di ba? Nagsasadyaan na nananadya na. Yung si Maricel, naglagay ng lason. Pero kung tingnan mo, parang parang hindi mo naman masisisi si Maricel dahil marami ng daga kasi marumi doon sa sular na nasasakop nitong si Mokmok. Marami ng madumi hindi nalilinis.
ibig sabihin, meron ng mga daga. Eh, yung daga na nandun galing sa kanila, pupunta sa bahay namin yan. Ngayon, naglagay siya ng lason para sa daga. Ang kumain, mga manok. Namatay ang manok. Sos Ginoo. Yan ho talaga ang ano. Pero ang mahalaga riyan, imbis na tayo gumawa ng kaaway, subukan nating pag binawasan ng konti ang galit, mas makakakita tayo ng paraan para magkaroon ng solusyon ng ating problema, no? Pero kung pareho tayong magagalit, wala ho tayong makikitang solusyon at napakahirap mamuhay ng kapitbahay mo kaaway mo, di ba? Babalik ko tayo. 13 minutes after 10 ang ating tumpak na oras. At ang ating paanyaya po sa ating mga tagapakinig, maaari po kayo mag-interact sa ating programa. Kung meron kayong mensahe, maaari po ninyong ipadala ang inyong mensahe sa ating programa. Meron kayong liham, kasaysayan ng tagumpay, kasaysayan ng whatever. Problema na gusto nyong idulog sa ating palatuntunan for counseling, pwede ko kayong magpadala ng mensahe o liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger kasama ng inyong pangalan at ng contact number. Maaari din po kayong tumawag sa ating hotlines sa 8689-3289 at 8689-3290 para sa ating live counseling. At sa mga hindi po nakapanood ng mga ilang episodes natin, mayroon po tayong panahon or pagkakataon na makaka-catch up dahil meron tayong catch-up episodes. Ayan, catch-up episodes sa Signal Cable Channel 19 tuwing weekends. Ayan, di ba? Kung may na-miss kayo, halimbawa, meron kayo na-miss na episode ng programa natin, you can watch it on weekends sa Channel 19 sa Signal Cable. Etong schedule, Pag-araw po ng Sabado, 7:45 to 9:45 in the evening, and kapag araw ng Linggo, meron po sa umaga, 8 a.m. to 10 a.m. sa Channel 19, at saka 7:45 to 9:45 in the evening. Yan po ang mga replays natin sa Channel 19 ng Signal Cable. Bigyan lang natin yung mga nagpadala ng mensahe sa ating programa. Maraming salamat kay Lance Abelion ng Sampaloc, Manila, Angelita Banataw, Alani Hungko ng Kuwait, si Yek Lopena na tuwang-tuwa ngayong araw na ito, Yek Lopena ng San Pedro, Laguna, dahilan sa ibinili siya ng mami niya ng isang bagong-bagong transistor radio na may FM 105.9 Radyo 5 at excited na makapakinig sa programa natin sa kanyang bagong-bagong radyo. Kakatuwa, no? Maraming salamat po. Rodolfo Cruz, good evening. Ang ating kaibigan si Miles Macabenta Raya. Miles Macabenta Raya. Tagal ko ng kaibigan to. Buhat ito sa Israel, sa Tel Aviv, Israel. Pero ngayon mayaman na. Umuwi na dito sa ating bansa at kukuya-kuya-kuy na lamang yan. Chato Sakluti, good evening and happy listening to you. Si Christian Abrera Chan, magandang gabi ho. Jericho Ferrer, maraming salamat Jericho. Hergeline Java Gabukay is watching from Dubai at bumabati sa mga taga-Palawan. Aba, magkita-kita tayo dyan sa Dubai. Sa December 28 ay nandiyan kami mag-asawa at mamamasyal tayo dyan sa Dubai. Saan nyo kami makikita? Sa laki ng Dubai. Kumanap kayo ng mga outlets. Sarap mag-shopping doon pagka ganyang Christmas season. Edwin Romero, matagal hindi nakapag-text ito. Edwin Romero, buwabati ng Blessed Thursday and Happy Thanksgiving. O nga pala, sa lahat ng mga Amerikano, no? Lahat ng mga Amerikano, binabati natin ng Happy Thanksgiving. Nagkalat at marami na namang napatay na turkey. Pabo. Okay na rin. Matagal lang lutuin ang pabo, ang turkey, di ba? Watching it live via Facebook,
here in the City of Angels, Los Angeles, California. Pabati po sa lahat ng Happy Thanksgiving and Advance Merry Christmas buhat kay Edwin Romero. Si Sherry Picho ng Seattle, Washington. Si Teresa Cruz Ligaya. Good evening, Brother June. Watching and listening to your radio program. Si Teresa po from Project 8, Quezon City. Pa-shout out po uli kay Andre sa aking anak. Ayan, Andre, binabati ka ng mama mo. Salamat. Lina ho ng Plaridel, Bulacan na malapit na mag-birthday dahil malapit na niyang madinig ang isang lalaking laging tumatawa ng Ho, 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 Merry Christmas. Chato sa Clute. Shout out kay Sister Lourdes at Lance Abelion. May kagat ito Sister Lourdes at saka si Lance Abelion. Jason Bacar, Marvin Villanueva. Good evening, Dr. Love. Listening po from Santo Tomas, Batangas. Nandyan sa Santo Tomas ang ang National Shrine of Padre Pio. Habang gumagawa po ako ng report ko, shout out po kay Mommy Sugar. Kay Lori Feria Flores ng Pasay City, good evening and happy listening to you. Carmelita Lina Neira. Susan Reyes Montinola ng San Pedro Laguna, Julieta Sugitan, Margarita Guevara, Yeklo Pena Sonia Aguilion Napante, Judith Vicente Riza Templadong Parang Kape, Elizabeth Kitrell, Emma Redaha, magandang Huwebes ng gabi, Brother June. 27 days, Pasko na. Simbang St. Jude. God bless, Malolos Bulok. Ay, ano ngayon? Thursday, di ba? St. Jude. Diyan sa may Malacanang. Si Ambo Estrella ng Paranaque and Judeline Banaag. Baka kamag-anak ko ito, si Judeline Banaag. And China Dante. Good evening and happy listening. Maraming salamat. Randall Pesigan, pa-check po ng attendance. Si Randall Pesigan, salamat ng marami. Si Mama Emma, na kamag-anak natin to, mother ng nag-birthday last week. Mother ng ating pamangkin na si Giorgio Hoho Esteban. Nais nating handugan ng isang awitin. At itong awitin na ito ay isa sa mga paborito niyang awitin. Ito ay buhat po kay Doris Day. Narito ang awiting Everybody Loves a Lover, Doris Day on Dr. Love. Alas 10:23 ng gabi ang tumpak na oras. Ang pinakikinggan po ninyong programa ay ang programang Dr. Love at kasama niyo po si Brother June Banag hanggang alas 11:30 ng gabi. 2 oras po ang programa natin, 9:30 until 11:30 in the evening. Ito po ay nadidinig sa 105.9 Radyo 5 True FM at napapanood po sa Signal Cable Channel 19. Siyempre, nandyan po ang ating mga social media accounts. Nandyan ang Facebook, nandyan ang Twitter, nandyan ang X, nandyan ang YouTube at marami pa, di ba? Threads, yan. So, sakali po na ngayon lang ninyo nadinig ang ating programa. Ito po ay 27 taon ng programa na nadidinig sa radyo at amin pong ipinag-aanyaya sa inyo na samahan kami Lunes hanggang Biyernes. And of course, abangan din po ninyo sa TV5 Lunes hanggang Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon ang programang face-to-face harapan. Kasama natin dito ang ating host, si Corina Sanchez Rojas, at ang trio tagapayo, Attorney Lorna Kapunan, Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod po, Brother June Banaag, Dr. Love. Lunes hanggang Biyernes po yan sa TV5 from 4 to 5 p.m. Meron akong, nabasa ko yung ating liham kasaysay na itatampok humamaya. Naalala ko lang nung kami mga bata pa, pagka magfi-fiesta sa amin, meron pong perya nung araw.
ano yung nakikita natin sa perya? Remember that? Ano yung mga nakikita natin sa perya? Nung araw, yung panahon namin, mga bata pa kami, hindi nawawala ang Ferris wheel, di ba? Nandyan yung Ferris wheel talaga. Nandyan yung mga, sa amin ang tawag namin doon, serenata. Yung serenata, yan yung exhibition ng mga banda, ganyan. And then, isa sa mga mabenta nung araw, bago sumikat itong mga gays na mga stand-up comedians ngayon sa mga bar, merong araw yung tinatawag namin karera ng daga. Yung karera na ginipig ba? Yung ginipig, pawalan doon sa umiikot na, na panel na gano'n na merong parang mga bahay-bahay, may number yung bahay. Kung alin doon ang pasukin ng daga, ng ginipig, yun ang mananalo. Ayan. So, tataya kayo. But in between, para lang masaya, merong mga lalaki na mga gays na nagdadamit babae na naglilip-sync. Naglilip-sync nung araw. So, magandang panoorin habang tumataya yung marami. Dati na yan, meron pa rin kaming inabutan nung araw, ang taong gagamba. Yan, o kaya ang taong mermaid, mermaid sa Tagalog, ang babaeng sirena. Meron yan nung araw na ko, naloloko kami niyan. At kami talagang saman-sama ang loob na pag hindi kami pinayagan ng nanay ko. Oo. At pag pumayag naman, horror train meron yan nung araw. Oo. Ngayon na bago na ang perya. Hindi na ako nakakapunta sa mga perya ngayon Oo, imbis na entertainment, sugalan, may mga bingo-bingo na ngayon, ganyan, Ayun, so, malaki pinagbago. So, abangan niyo ang ating liham kasaysayan. Ito may kinalaman sa perya. Ayan, perya. Nangyayari ito pagka mga fiesta-fiesta. Samantala, narito ang awitin ni Dionne Warwick. Pagkatapos po nito, ihatid namin sa inyo ang ating liham kasaysayan, padala ni JR. Abangan nyo, very interesting ang kanyang kasaysayan. Narito si Dionne Warwick. Alas 10:32 ang tumpak na oras sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Nais namin kayong aniyahan na tunghayan ang liham kasaysayan na ating itatampok ngayon. At nais namin na makibahagi kayo kung ano man ang inyong opinyon, ano man ang inyong mensahe para dito sa letter sender natin. Maaari po kayo magpadala ng inyong komentaryo or mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. Ilagay lang po ninyong pangalan nyo at taga saan kayo o ang inyong contact number or maaari kayong tumawag sa 8689-3289 at 8689-3290. Narito ang liham kasaysayan na ating itatampok sa ating palatuntunan ngayong gabi ng Huwebes. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si JR mula sa Cavite, 32 anyos po ako at sakto lang po ang estado ng buhay. Sapat lang pong nakakakain araw-araw at isa po akong tao sa peryahan sa mga palaro po doon. Ngayon po dahil nagbukas na ulit ang mga perya, masaya na naman po ako dahil may extra racket po ako. Bukod po sa trabaho kong construction sa umaga, nagwo-work din po ako bilang tagapagpalaro sa perya. Taon-taon po, racket ko na po talaga ang tumao sa perya. Bukod sa masaya, nakakapagpasaya rin po ako ng mga tao. Masaya po akong makita ang mga taong matapos ang isang buong araw, isang buong maghapon na nakakapagod, ay naaaliw naman sila sa gabi sa perya. Dr. Love, iba't ibang tao ang nakikita at nakakasalamuha ko po. May mga may kaya, may mga nakikitambay lang,
at nambuburaot, meron din namang mga magkakabarkada na nagbabanding lang. Meron ding mga batang tuwang-tuwa dahil pinayagan ng kanilang mga magulang na sumakay sa rides. Kaya nga lamang po, hindi ko inaasahan na dito ko rin matatagpuan ang magpapasaya at magiging dahilan ng pagkakasala ko. Binata po ako, Dr. Love. Wala na po ang aking mga magulang at bukod tanging kapatid ko na lamang po ang kasama ko na mayroon namang pamilya na. Hindi po kami gaanong close kasi babae po siya. Kahit po ganito lamang ako, tuwing linggo ay nagsisimba po ako sa simbahan. Umiiwas sa mga bagay na alam kong magkakasala ako sa Panginoon. Ipinagmamalaki ko na bago mawala ang aking mga magulang, napalaki kami ng tama at makadiyos sa latman sa pinag-aralan. Kaya nga lamang po, Dr. Love, ito na nga po. Tila masisira ang buhay ko sa babaeng nakilala ko nito lamang po sa peryahan. Madalas po siya maglaro at madalas ay solo siya. Dahil nga po solo siya at malungkot, lagi ko po siyang pinatatawa at binibiro sa tuwing naglalaro po siya. Natuwa naman po ako dahil sumasaya siya. Wala po akong ibang intensyon. Ganoon naman po ako sa lahat, hindi po como babae siya. Isang gabi, Dr. Love, sobrang tagal niya pong naglalaro sa peryahan. Halos nalibot na po niya ang lahat ng palaro, rides, at lahat ng sulok ng peryahan. Umabot po siya hanggang sa pagsasara namin. At hindi ko po siya pinansin at baka talagang maluwag ang araw niya. Bukas kaya naman sumagad siya ng pagpupuyat sa perya. Pero nung pauwi na po ako, Dr. Love, nagulat ako at lumapit po siya sa akin. Tinanong niya ako kung pwede raw po bang makitulog sa amin. Dahil sa dalas ng pagkukwentuhan namin, alam niya na kapatid at ka-live-in ng kapatid ko lamang ang tao sa bahay. Naguluhan ako at hindi po ako agad nakasagot sa kanya. Kaya sinabihan niya ako na sayang naman kasi hinintay niya pa ako. Nahiya po tuloy ako sa kanya, kaya naman umuuna lamang ako sa kanya. Isa pa, iniisip ko baka wala siyang uuwian nung gabing yun. Nung naroon na po kami sa amin, humingi ako ng paumanhin sa kanya dahil maliit lang po ang aming bahay. Pinatulog ko siya sa kwarto ko at ako na po ang hihiga sana sa malapit sa pintuan ng bahay dahil wala naman po kaming sala sa bahay. Pero hindi po siya pumayag. Ang sabi niya po, sa tabi niya ako tumabi at ikukwento niya ang kanyang problema. Nahihiya man at napapaisip kung bakit ganun siya, ay tinabihan ko po siya. Handang makinig sa anumang ikukwento niya. Pero sa halip pong magkwentuhan at magkwento siya, hinalikan po niya ako, Dr. Love. Hindi na po ako nakapag-isip. Nagdire-diretso po at ayun nga po, may nangyari sa amin. Matapos po ang nangyari, nakatulog po agad siya. Baka naman napagod. Baka siya nagtrabaho, kaya nakatulog ka agad. Ako naman po, hindi ako makatulog kakaisip kung tama ba ang nagawa ko at takang-taka po ako bakit ganun siya. Pagising niya po, pinagtimpla ko siya ng kape. Ang goal ko po talaga malaman ano ang ibig sabihin ng nangyari kagabi. At gusto ko pong malinawan. Kinuwento niya naman po, dito na ako nagalit. Sabi niya, magkaaway sila ng asawa niya. Kaya hindi siya umuwi.
Sinasaktan daw po siya nito at pinakita niya sa akin ang kanyang mga pasa sa katawan. Ang unang galit na naramdaman ko ay galit sa kanya dahil nakagawa ako ng kasalanan nang wala akong kaalam-alam. Pero nang makita ko ang mga pasahan niya, naawa naman po ako sa kanya at para bang natauhan sa ang galit ko sa kanyang asawa. Natuon ang galit ko sa kanyang asawa. Ganun pa man, nakagawa pa rin ako ng matinding kasalanan at pinagsisihan ko po ito, Dr. Love, pero naawa po ako sa kanya, sa babae. Ngayon po, ayaw niya na umalis sa amin. Sasama na lang daw po siya sa akin at nangangako na magiging mabuting asawa. Diyos ko, Dr. Love, hindi ko po alam ano ba itong napasok kong ito. Pwede niyo po ba akong payuhan tungkol dito? Okay naman po siya, maganda, maayos. Kaya nga lang po may nagmamay-ari na sa kanya. Kahit matagal ko nang gusto ng karelasyon, ayaw ko naman po ng ganito na para bang kabit. Akala ko noon, babae lang ang nagiging kabit. Hindi ko akalain na pwede palang maging kabit ang lalaki. Naguguluhan po ako dahil sa awa ko sa kanya. Ano po ba ang dapat kong gawin, Dr. Love? Isa pang kinatatakot ko, paano kung ang isang beses na kasalanang nagawa ko ay magbunga? Tulungan niyo ako, Dr. Love, na magliwanag ang aking isipan. Gumagalang, JR. Itong sa JR ay binata. 32 anyos, wala pa siyang asawa. Binata siya. May nakilala siyang babae doon sa perya na palagi nagpupunta. Hanggang isang gabi, nakakakwentuhan niya, di ba? Alam mo kasi, JR, ang mga babae, hindi naman siguro lahat, pero pinakamadaling paraan para makuha mo ang atensyon ng babae at makuha mo ang kalooban nila ay yung magaling kang magpatawa or, madali mo siyang mapasaya. Kapag ang isang babae, madaling tumawa, madali mong napasaya, if you crack jokes and things like this, asahan mo magiging malapit sa iyan. At palagi ko ganun ang nangyari sa inyo dahil naging malapit sa iyo itong babaeng ito. That, isang araw, ay nagstay siya sa perya hanggang nagsarado kayo. At nung ikaw pauwi na, sumabay siya sa iyo at nagsabi na kung pwede, doon na lamang siya muna sa inyo matutulog. Wow, biglaan. Ewan ko, Santi, kung sa iyo, ganyan mangyari yan. Paanong gagawin ni Rome Ortigas kung siya pauwi na galing sa trabaho at meron siya isang kaibigan babae at sasabihin, Rome, pwede bang doon ako mag-spend ng gabi sa bahay mo? Aba, mga ngatugan lamang kunyan. Mga ngatugan lamang kunyan. All of a sudden, ito isang babae, parang hulog ng impacto itong babaeng to na maputi, maganda, mabango. At pagkatapos sasabihin, Brother June, pwede bang doon ako sa bahay mo mag-overnight ngayon? Ay, anong gagawin mo sa bahay ko? Diba? Kung binata ako. Anong gagawin mo sa bahay? Wala akong matutulugan kasi. Masisisi niyo ba si JR kung giniyang-giyang siya at matagal ng panahong hindi nakakatikim ng kademonyuhan to si JR. Yeah, baby! Pumayag siya. Ngayon, mabuti naman kasi ang intensyon ni JR. Ayaw niyang magkasala at nire-respeto niya yung babae. Sabi niya dun sa babae, ikaw na lang mahiga sa kama ko at ako dito na lang ako mahiga sa may pintuan para wala namang masabi yung tao. Hindi mo naman sabihin sinamantala kita. Diyan ka mahiga sa kama at ako dito sa may pintuan. Sabi ng babae, hindi, ayoko mahiga sa kama, gusto ko sa tabi mo.
para magkwentuhan tayo. Kwentuhan. Eyon. Yung pala'y kakain kayo ng pansit canton. Sana all. Yeah, baby! Kwentuhan lang daw eh. Direct Shake, anong gagawin mo dyan? Gusto ko maging guest sa sa face-to-face. Gusto ko maging guest sa face-to-face to. Magkukwento. So, nagkwentuhan sila nung gabi. Siguro hanggang inabot ng madaling araw. At sa kakwentuhan nila, nakakain sila ng pansit canton. Ayon, direct. Parang gagawin. Yeah, baby! Kumain ng pansit canton. At pagkatapos nilang kumain ng pansit canton, itong babaeng nakitulog sa kanyang bahay, nakatulog ka agad. Pagod. Napagod. Ikaw man ba, di ba? Galing ka sa gym, dumating ka sa bahay, parang gusto matulog ka agad. Pagod eh, di ba? Itong si JR, hindi agad nakatulog dahil nakukonsyensya siya. Ano ba itong ginawa kong ito? Bakit ba ako natukso sa isang bagay na hindi ko dapat ginawa? At ang babaeng ito nakatulog ka agad. Oh. Ngayon, nung umaga, nung makatulog din si JR, medyo madaling araw na siya nakatulog eh. Kasi, super exciting naman yung kumain ka ng canton, pansit canton. Yahoo! Bago ka natulog, sinabayan mo pa siguro ng kape, tsaka pandesal na mainit, di ba? Nung umaga nagising siya. At sa kabutihang tao naman itong si JR talaga, ginawa pa niya ng kape. Oh, ginawa pa niya ng kape itong babae, at habang nag-iinom naman sila ng kape, yan, sinabi ng babae, JR, okay lang yung ginawa natin kagabi. Huwag ka mag-alala. Pero alam mo ba na ako'y may asawa? Nakaw! Ano ba yan? Kambing ka, ako na ka, ako pa na may sarap ng kain ng pansit canton. Yung pala naman nagkakasala ako. May asawa ka pala. Kasi naman, bakit mo ginawa yan? Bakit mo ako tinukso? Bakit nagluto ko parang pansit canton para pagsaluhan natin? Yung pala meron kang asawa. Sana yung asawa mo na lang ang pinakain mo ng pansit canton. Sinasaktan ako eh. Ayun, so battered wife. So this will be a lesson to us all. Battered wife. Naghanap siya ng lalaki na mabait, makapagbibigay sa kanya ng mag-aalis ang kanyang pagkauhaw at pagkagutom sa pansit canton. Bakit kasi hindi bihon ng kinaang niluto? Diba? Yun ngayon ang problema na itong si JR. Hindi niya gusto na mangyari uli. Kasi, nakukonsensya siya at alam niyang mali. At ang gusto nitong babae, sila na lang ni JR ang magsama. Nako, kung ako yung si JR, makakatikim ng pipitikin ko sa tenga yung babae. Kukurtin ko sa singit yan eh. Oo. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Pansit canton, inuulam mo yan? Inuulam ba yan? Pansit canton? Sa akin, pang ano lang yan, pang kain, kasama ng tasty, o kaya pandesal. Iyon ngayon, hinahamon siya ng babaeng ito na magsama na lamang sila at nangako siyang magiging mabuting asawa. Kambing ka. Kambing ka? Papapaniwalain mo kung magiging mabuting asawa ka? Sumama-sama ka sa bahay ko, may asawa ka pala, kuneho ka. Nawawalan ka ng respeto sa ganung uri. Paano mo re-respetuhin? Alam niya may asawa siya. Dito natulog sa bahay namin. At dito pa nagluto ng pansit canton, nadamay pa akong kumain ng pansit. Hindi ayos. Mali yan. Paano ko maniniwala sa iyo na ikaw ay magiging mabuting asawa kung may asawa ka? Hindi kita pwede maging asawa. Ako, nagiging kabit dahil diyan sa ginagawa mong yan. Iskabetsi ako. And I feel guilty about it.
So, Diyos ko, Dr. Love, hindi ko po alam kung ano itong napasok kong to. Pwede niyo po ba akong payuhan tungkol dito? Okay naman po siya, maganda, maayos, kaya nga lamang po, meron nagmamayari sa kanya. Kahit matagal ko nang gustong magkaroon ng karelasyon, ayoko naman po ng ganito na para akong kabit. Maliwanag ang isip mo, JR. Ang sasabihin ko lang sa iyo ito, nabiktima ka ng demonyo. Natukso ka ng demonyo. Di ba? Ang demonyo, lumapit sa iyo at pinayagan mo. Ang demonyong yan, nung gabi, nagluto ng pansit canton at pinakain ka ng pansit canton kahit walang kalamansi. So, natuhog ka ng demonyo at marami pang gagawing panunukso sa iyo ang demonyong yan. Ibalikan po natin mga kaibigan ang liham kasaysayan ni JR. JR, nakalusot ka na minsan, no? Natukso ka ng diablo. Huwag mo nang ulitin. Kasi papasok ka lang sa sakit ng ulo. Kung naghahanap ka ng seryosong karelasyon, naghahanap ka ng isang karelasyon na matino, huwag yung babaeng yan. Mapapatay ka dyan. Huwag ang babaeng yan dahil nagpakita na ng kahinaan niya itong babaeng ito na parang ang nakikita kong larawan dyan sa babaeng yan parang ahas na may bitbit na mansanas. Na binibigay sa yung mansanas. Yung mandiablo na nagkatawang tao para lang matukso ka. At wag mo nang gawin uli, ha? Kung isang alam mo, ipagkakasala yan, wag mo nang gawin uli. Bukod doon sa isang malaking pagkakasala sa iyo, sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, lalo na sa asawa niya. Ang kambing na babaeng yan, hindi mabuting asawa yan. Kasi kung mabuting asawa, baka kaya nagugulpi ng asawa niya yan dahil diyan sa ginagawa niyang yan. Hindi ko sinasabing justify ko yung panggugulpi sa kanya dahil meron tayong VAUSI, Violence Against Women and Children. Pero baka alam ng asawa niya ang kalokohan niya, kaya ganyan. At ayaw mong pumasok dyan sa larawan na yan dahil pag nalaman ng asawa niya na ikaw ang kumakalantari at nagsasawsaw sa platito ng patis ng kanyang asawa, ay hindi mo alam kung saan ka ilalagay. Baka maaga kang pumunta sa impyerno. Ay ayaw mo mangyari yun. So, kung gusto mo, huwag mo nang ulitin, huwag mo nang payagang pumasok sa bahay niyo na baboy tuloy ang bahay niyo. Huwag mo nang papasukin sa bahay niyo. Pwede, kaibigan na lang siya, pero huwag mo nang entertainin kung ano man yung i-offer niya sa'yo. Natikman mo na ang kalangitan sa kanya. Huwag mo nang ulitin. Humanap ka ng para sa'yo. Okay? At sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. Tingnan natin ang reaksyon ng ating mga tagapakinig. Ito si Greta Arce. Pag ito nagbigay ng advice, talagang direct to the point. Sabi ni Greta Arce, Dr. Love, dalawa ang payo ko sa letter sender. Una, pauwiin yung babae sa pamilya niya dahil delikado para sa'yo. Isa pa, hindi mo nga kilala yung babaeng yan Oo nga, di ba? Ilang gabi lang niya nakilala yan Pangalawa, subukan na lang ang kapalaran mo nang matikman mo ang pait ng ganyang klaseng nilalang. Sa asawa niya nga, pinagtaksilan niya. Ikaw pa kaya? Please, iwasan mo na yung babaeng yan nang hindi gumulo ang buhay mo. Buhat yan kay Greta Arce. Buhat naman sa ating tawag dito, spoken word artist na si Lance Abellon. Ang sabi niya, for me, Brother John, hindi po excuse ng babae ang porke inaabuso siya ay maghahanap ng iba para magkaroon ng pagtaka sa commitment sa iba. Maling-mali si babae. Nandamay pa. Alam mo, iniisip ko kung asawa ba ito o hindi. Yung sinasabi niyang asawa na nanggugulpi sa kanya.
I'm beginning to think hindi niya asawa. Baka live-in lang sila eh. Kasi sa klase ng values nitong babaeng ito, ilang gabi mo lang nakilala si JR? Aba, nagpakain ka kaagad ng pansit canton? Ano ka? Baka wala kang values. Baka hindi niya asawa yon. Baka ka-live-in lang niya. At siguro, itong babaeng ito, madalas makagat ng langgam o kaya ng lamok. Kaya nalaman ng kalivin niya, baka lang ha, hypothetical to, baka nalaman ng kalivin niya na nangangati ang katawan nitong babaeng to dahil nakagat ng higad o kaya ng lamok o ng langgam. At nang malaman niya, alam nyo, masakit, matinding ang sakit niyan sa lalaki kapag yung iyong kinakasama o asawa, nagpasawsaw sa platito ng patis ng iba. Mahirap yun, masakit yan, di ba? Kaya baka siya nagulpi. Pero hindi tama yun, na ginugulpi yung asawa. Asawa mo man yan o hindi, babae yan, dapat respetuhin mo yan. Okay. Anong sabi ni Jello Villa? Para po sa akin, una pa lang, hindi na rin po tama ang ginawa ng JR. Kasi may asawa pala itong babae. Pero hindi naman niya alam. So, pwedeng absuelto siya. Ang pwede niyang gawin, ibalik siya sa kanyang asawa. Nakaw, ka na makialam. Huwag mo na lang tanggapin. Pabayaan mo na siya. At nako, delikado ka. Maniwala ka sa akin. Delikado ka. Bukas ho ang ating mga linya. Maaari kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating programa. Kung meron kayong komentaryo, pwede kayo magpadala ng mensahe sa ating programa. Makibahagi po kayo sa talakayan natin. Ipadala po ninyo sa Dr. Love Messenger. Tama ba? Dr. Love Messenger. Or mag-comment kayo sa ating Facebook page. At atin pong bibigyan daan yan. Or maaari kayo tumawag sa ating hotlines sa 8689-3289 at 8689-3290. May isang reaction pa. Pagbabalik natin ay atin pong tutunghayan yung reaction na yan. Samantalang ating oras ganap ng alas 11:10 ng gabi. Narito ang awitin ni Danny Williams. Doon sa mga ang edad medyo kaedad ko. Ito yung mga awitin po na nagbabalik sa atin sa mga masasayang sandali ng ating buhay. Yung mga panahon ba ng kabataan natin, di ba? The other night, I was looking at some of the pictures that I took sa iba-ibang bahagi ng mundo. Nung panahon ng kalakasan pa natin, na panahon na nakakalakad pa ako ng diretso, malayo pa nalalakad ko. Nakakalakad ako ng 3 kilometro nung araw. Ngayon, wala. God permitted me to sacrifice and suffer a little because of my osteoarthritis. Hindi tayo makalakad ng malayo, di ba? And so, I was browsing on the pictures that I took in my younger days nung tayo mga bumibiyahe pa sa mga pilgrimages natin. Mga bahagi ng kuha natin sa Egypt, sa Jordan, sa Petra, sa Paris, France, iba-ibang lugar, no? At nakakalungkot, no? Pero ang konting konsiderasyon na lang natin. I have been there, napasyalan ko yan during my heydays at kalakasan ko. At, I enjoyed my life. At ito ang gusto kong iwanang aral sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga nakababata pa. Enjoy your life. If you have time, travel, go out of town, pumasyal kayo, and explore the beauty of this lovely world. Bueno, hanggang dito na lamang po ang ating programa at magbabalik po tayo bukas, Biyernes ng gabi, alas 9:30 hanggang alas 11:30 dito po sa 105.9 Radyo 5 True FM. Sa ngalan po ng ating buong production staff sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating mga producers, Mike Santillan at Jen Morales,
Ang ating technical director, si Nanding Bazarte, Joey Perez, at saka si Direk Sheikh Mamaril. Ang ating radio studio technician, si Ron Cruz at si Rome Ortigas. At ang ating PA at Avid operator, Jairian Manipon. Ang TOC switcher natin, si Weng Carpio. Ito po, si Brother June Banag, OP. Nagpapasalamat. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.